Sa loob ng mahigit isang dekada ng pagsiserbisyo sa sambayanan, ang UNTV News and Rescue ay patuloy pa sa pagsasailalim sa mga advancement trainings upang mas madagdagan ang skill sa pagtulong sa kapwa. Alinsunod pa rin sa advokasya ni Kuya Daniel Razon, sumailalim ang piling miyembro ng grupo sa underwater trainings kung saan nakakuha sila ng certification mula open water diver, advanced open water diver, at hanggang sa rescue diver. Speedboat tayo, speedboat. Look up, then blow through your nose. Para matanggal yung tubig sa loob. Sa mga training na ito, itinuro ang mga kinakailangang skills upang makatulong sa mga individual na nalagay sa alanganin sa ilalim ng tubig. Kabilang ang mast clearing, emergency ascent, compass navigation, peak performance, rescue towing at BCD assisted rescue. Unang-una, yung pagdadive, masaya yan eh. Kaya lang, once na pumasok ka na sa rescue na training, responsibilidad mo na yung iba mong kasama. Baga hindi mo na yung sarili yung iisipin mo, lagi ka nang nakatingin sa iba. Malaking bagay ang pagkakaroon ng kaalaman sa larangan ng rescue diving upang kung sakaling dumating ang mga emergency ay handa pa rin ang UNTV News and Rescue na tumulong. Malaking bagay yon kasi unang-una kapag may mga emergencies, mas marami tayong matatawag na makakatulong natin sa pagresponde. Your safety above all else. Karinsunod sa mga unang trainings ng grupo ay ang sariling kaligtasan pa rin ang prioridad sa mga ganitong pagsasanay. Kaya ang ginagawa namin, pag re-responde kami, hindi naman kami oo lang ng oo. Kapag alam namin hindi namin kakayanin, hindi kami rumiresponde agad. Hindi lingid ang hirap na dinanas ng grupo na sumailalim dito. Isa sa mga naging challenge sa mga lumahok ay ang pagiging komportable sa ilalim ng tubig. Ito na siguro isa sa pinakamahirap, underwater. Kasi nung nag-training ako ng water o nag-training tayo ng basic water safety ng WASAR, tubig din yan, nakakapagod din. Pero meron kang baga parang safe zone. Pagka nasa ibabaw ka na, safe na. Ito kasi nasa ilalim ka ng tubig. Isipin mo, nasa ilalim ka ng 100 feet, 50 feet. Pag nagkaroon ka ng emergency at hindi mo alam ang gagawin mo, or magkaroon ng emergency yung kasama mo na nasa ilalim ng dagat, hindi mo alam ang gagawin mo, paano siya i-rescue. Maaaring may mamatay sa kasama mo, or worse, pati ikaw madamay. Yung tinatawag natin na mga health emergencies, katulad ng mga tinatawag natin mga barotrauma, yung mga hindi nakakapag-equalize, yung mga may sinisipon, at yung mga meron din tayong tinatawag na mga gear failure, may mga ganun tayo. Pero yung mga risk na yan, ay kumbaga maiiwasan yan or preventable. Mahirap dahil kailangan matutunan mo yung paano mag-equalize. Dahil pag hindi ka nag-equalize, sigurado dudugo yung ilong mo. Kasi may pressure sa ilalim. So kailangan matutunan mo mag-equalize. Binigyan din ang importansya na dapat ang mga kasama mo sa ilalim ng dagat ay may kaalaman din upang mas mabawasan ang tsansa ng emergencies. Responsibilidad hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba pang mga kasama ang pangunahing itinuturo sa larangan ng rescue diving. Kapag meron ka ng knowledge pagdating sa rescue diving, nagiging asset ka na rin pagdating sa ibang tao. Hindi inaasahan ang pagdating ng mga emergencies at kalamidad sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Maaari itong mangyari sa ating mga bahay o maging sa labas. Isa lang sa bawat sambahayan na may kaalaman sa first aid at rescue ay malaking bagay na sa mga ganitong pagkakataon. Sa lupa man, sa himpapawid at sa ilalim ng tubig, sa awa at paggabay ng Panginoon, ang UNTV News and Rescue ay magpapatuloy sa pagbibigay serbisyo sa sambayanan. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.